Sige po. Ayan, ako po si Brother Mark Espino. Ayan, meron pong nagsulat dito. Ang tanong po niya, ang Bible po ba nung sinulat, may chapters and verses na ba? If wala, sino naglagay po nito? Thank you po. Meron pong pangalan sa naglagay ng chapter at verses sa Bible kasi yung original na Hebrew at Greek, walang pong chapter at wala pong verses. At meron po ako ditong lecture. Si ano po yan? Si Einstein at saka si Stephanos ang naglagay ng chapter and verses. Pero ipapakita ko sa kasi dito meron pong mismong taon kung kailan ito nila nilagyan. Padre Gomer. Sa una pong tanong ay wala po talaga siyang mga chapters and verses. Ibig sabihin, parang tuloy-tuloy lang po siyang libro at ang alam ko ay 13th century yata na mayroon pong naglagay nung mga verses and chapter po sa Bible. So i-check lang po natin kung sino kasi ngayon ang gustong malaman, Brother Johnson, kung sino. Pero doon sa tanong kung meron ba, originally wala po talaga. Ayun. Kaya minsan makikita po ninyo yung pagkakasunod ng talata, nag-uumpisa po siya sa parang yung may at. So, ibig sabihin, meron talaga siyang pinag-umpisahan pa. So, actually, yun ang naging isang dahilan din kung bakit nagkakaroon ng misinterpretation yung mga chapters, yung mga verses. Kasi nga, ibig sabihin, kukunin yung specific na verse, tapos ihihiwalay doon sa kabuuan ng context. So, pwede mo na siyang i-interpret ng privately. Ibig sabihin, yun ang danger kapag hindi po natin binabasa yung whole context ng isang book o isang chapter, mga kapatid. At ganoon din sa chapter, mapapansin po ninyo, ay meron din po mga chapter na parang magkadugtong pa rin nung previous chapter. Halimbawa, sa Romans, kasi yung Romans naman talagang isinulat yan ni Apostol Pablo. Dire-diretso po yan eh. Kaya mapapansin po ninyo, yung mga chapter magkakasunod. Halimbawa, tingnan po ninyo yung Romans 5. Pag tinangnan nyo po yung Romans 5, yung last verse po niyan, Romans 5, ang huling verse po niyan ay 21. Sabi po dyan sa Romans 5 verse 21, upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. And then, kung mapapansin po nyo sa 6 verse 1, ay karugtong po ito. Yan. Sabi niya, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana. So, kung mapapansin nyo, yung chapter 5 verse 21 at saka itong 6 verse 1, ay magkadugtong po talaga ito, mga kapatid. No? Ngayon, kung ihihiwalay po natin ng base ang dalawang verse na yan, medyo pwedeng magbago yung interpretation. Isa pa, yung doon po sa Lucas, tingnan po natin yung Lucas sa 23. Doon po sa 23, ang last verse po niyan ay 56. Sabi niya sa 56, 23 verse 56, sila'y nagsiuwi at naghanda ng mga pabango at mga ungwento at ng araw na Sabat sila'y nagpahinga ayon sa utos. So kung hindi mo babasahin yung 24 verse 1, Lucas, pag binasa mo yung 24 verse 1, nag-uumpisa sa salitang datapwat. Di ba? Ayan. So meaning, itong verse 1 ay karugtong talaga nung verse 56 or yung last verse ng 23. Kaya makikita mo yung context. Ang ibig sabihin, nandun yung continuation nung story. Ngayon, kung puputulin yan, pwedeng magbago ang meaning po niyan. So, yan po yung ang naging advantage nung may verse at may chapter, madaling matandaan kung nasaan. Yun po ang advantage niya. Pero dahil nga doon sa tinatawag na misinterpretation, ito yung mga naging disadvantage naman ito, mga kapatid, kapag hindi natin tiningnan. So, ibig sabihin, kung magbabasa po tayo ng Bible talaga, kahit tapos na yung chapter, akala mo tapos na yung kwento. Yun pala, yung next chapter, yun pala yung conclusion, mga kapatid. Yan po yung ating masabi. Nakita mo na, Brother Johnson? Nandito. Kung sino yung, yan. Ayan, yung nag-13th century, si Cardinal, si Stephen Langton, no? Ay siya po yung naglagay ng mga chapter sa Bible. At ito naman, si Robert Stein. Stein ba po basa niyan? O kilala sa Roberto Stephanos in Latin and English writers
was a 16th century printer at palibas siya po ay printer ay nilagyan niya po ng mga talata yung Bible. Sa kanila po nagsimula. Kaya nga minsan ay ginamit ko po itong reason doon sa program ng AYAS na meron po silang in-invite na non-SDA para mag-lecture ng textual criticism. So naging debate sa Facebook yun. Bakit daw tayo nag-invite ng non-SDA? Sabi ko, ba't naman tayo prejudice? Yung Biblia ang hawak natin, di naman SDA naglagay ng chapter at verses niyan. Textual criticism yun, di naman doctrinal yung topic nun. At part ng academic ng AYAS po yun. So, yan yung nabanggit ko po doon na talagang hindi tayo dapat maging prejudice sobra dahil marami tayong ginagawa na hindi naman natin paniniwala galing, nag-originate sa atin. So, yan po yung nagbaglalagay nun. Okay?